hanggang sa tuluyan niyang nabitawan ng patalim. Tapos bigla kong hinatak ang parehas niyang paa at nabagok siya sa sahig. Pagkatumba niya, kinuha ko agad ang kutsilyong nabitawan niya at dali-dali ko siyang sinaksak sa leeg, sa pisngi, sa ulo, sa dibdib. Basta walang patawad ko siyang pinagsasaksak. Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. This is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Pat. It's your girl, Vanessa. Yon! Anong hula niyo sa ating confession? Halay. Love with halay. Tigilan nyo na yung love, hindi nga natutupad Valentine's Day nga eh. Di ba halay din naman yun? Eventually. Well, not every story is halay. Hindi lang nila sinushow yung halay part. Yung wholesome part. Confession. Eleksyon. Hi! Itago niyo na lang ako sa pangalang Ella. I'm 26 years old, currently living here in Madrid. This story happened when I was 17 years old, back when I was still in the Philippines. Noong naganap ang storya na to, kalagitnaan ng eleksyon sa amin, and my father was one of the running congressmen at that time. One night, around 9 p.m., ako lang mag-isa sa hotel na pinagstayan ko. And back then, during election, ang family members ng mga candidates were an open threat. Kaya napagpasyahan ni Papa na ilayo ako sa bahay namin just to be safe in case may magtangka sa buhay ko. I remember it all too well since hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa akin in real life. Because we all know this kind of scenario is only typical sa balita or pelikula sa TV. But that night was deviously different. Kakatapos ko lang maglinis ng katawan at maghilamos nun sa banyo ng hotel. Magsusuot na sana ako ng medyas nang biglang may narinig akong nabasag sa kwarto ko. And as far as I can remember, naglagay ako ng baso na puno ng tubig sa mismong doorknob para agad kong malaman kung may nagtatangkamang pumasok. At meron nga. Tarantang-taranta ako ng mga oras na yon. Sobrang alerto ko at nagpapanik at the same time. Puta, bakit ba kasi nadadamay ang mga kapamilya sa politika na hindi naman parte ng eleksyon? Unang pumasok sa isip ko ay tumawag ng tulong. Kaso nasa kama yung phone ko that time at nasa banyo pa ako. Ang nasa isip ko lang talaga nun is makasurvive at hindi mamatay. Hindi ko magawang silipin sa takot na baka may nag-aabang na sa akin sa labas ng banyo. Ang ginawa ko, hinubad ko ang damit ko at binalot na parang bola. Tapos pinagulong ko sa labas para malaman ko kung may magre-react sa ginawa ko. Narinig ko na may napaatras sa labas. Tapos biglang may pumasok sa CR at sinugod ako. Lalaki, nakaitim na jacket, yung tipong parang hold-upper ang outfit. Puta, sigaw ako ng sigaw. Nakahubad pa ako nun at nadulas. Pinipigilan ko yung pinto para hindi siya makapasok. Kaso ang lakas niya at hindi ko maisara yung pinto dahil napaupo na ako sa basang sahig ng banyo. Nagtititili ako, humihingi ng tulong. Pati si mama tinatawag ko na sa sobrang takot at desperado ko. May hawak na kutsilyo yung lalaki habang tinutulak ang pinto. Sa sobrang lakas niya, nagawa niyang itulak ang pinto. At sa lakas ng pagkatulak niya, tumilapon ako at humampas ang ulo ko sa inidoro. Napaiyak ako sa sakit tapos sinaksak ako sa likuran sa bandang balikat. Sa pagkakatanda ko, 2 beses niya ako sinaksak. Matapos nun, sinabunutan niya ako at sabay inuntog ang ulo ko sa pintuan. Noong mga oras na yun, akala ko talaga mamamatay na ako. Hindi ko maiwasan maiyak habang kinukwento ito ngayon. Habang hinahaplos yung peklat ng mga sugat na tinamo ko nung gabing yun. So ang ginawa ko, pilit ko inabot yung kamay ng lalaki kung nasaan ang kutsilyo. At sinusugatan ko ito gamit ang kuko ko. Hanggang sa tuluyan niyang nabitawan ng patalim. Tapos bigla kong hinatak ang parehas niyang paa at nabagok siya sa sahig. Pagkatumba niya, kinuha ko agad ang kutsilyong nabitawan niya at dali-dali ko siyang sinaksak sa leeg, sa pisngi, sa ulo, sa dibdib. Basta walang patawad ko siyang pinagsasaksak. Agos ang dugo sa sahig. Naalala ko bumubulong pa siya habang naliligo sa sarili niyang dugo. Tama na, parang awa mo na, maawa ka. Umiiyak at nagsisisigaw lang ako noon habang pinapatay ko siya. In the end, my father never won as a congressman that time. He decided to withdraw his position altogether. After nun, dahil may sapat naman kaming ipon to start again, we moved here sa Madrid. It's been 9 years since that nightmare. Now, I'm a mother of 2 beautiful children, enjoying my job as a forensic psychologist. But a version of me died that night along with the man that I killed. Yun yung confession. Medyo intense. Hindi bembang. I know. Di siya nakulong? Nakaalis na sa Madrid nga eh. Yeah, but like, walang investigation nung sa
sa nangyari? Yun nga eh. Yun nga Kasi yung gusto- congressman niya ang tatay. Maybe there was in self-defense kasi pinasok siya eh. Yes. Yeah. You know? Like, it So makes pag sense. self-defense, hindi ka talaga makukulong? Absuelto It ka? depends. Yeah, it depende. Kasi kung halimbawa ang ginawa niya lang sa'yo is sinabi niya na, tangina ka, sasapakin kita sa mukha. Tapos, tas pinatay pag niya. sinaksak mo siya, edi kulong ka. Kasi hindi siya at the level nung gravity nung ginawa sa'yo. Pero kung sinaksak ka na niya and meron ka talagang fear sa isip mo na, my God, huling araw ko na to, tapos you were driven by your passion na lumaban, then I don't think may repercussions. Kasi pinasok ka niya eh. Yeah, just to save yourself. Yeah. Kung ikaw yung Bella, anong sisigaw mo? Sak Lola! Sample nga. Ayoko! Ano ba yan? Ay. Sigaw ka muna ng... Ayoko, sasaksakin ko din yun. Wala nang saklolo. Di pala sak lolo. Saksakan. At saka bakit kasi yung cellphone nasa kama? I know, hindi ko Kaya nga iniwan. dinadala ko rin lagi pag Lagi mag-isa ako niyo sa dala bahay. yun. Yung sound Same. trip? Well, I guess that's like how many years ago? Sabi niya, let's see. 9. Yeah, parang I'm 26 before year naman old. kasi wala Yeah, pang, when- wala pang 26, Spotify 17. yung phone nila maybe. 17 siya nung time na yun. So that was, she's 26 now. Yeah, roughly 8 years. Yeah, 9 years ago. Tama si Bella eh. Pero if you think about it, like, kung nasa sarili mo kang bahay, in the safety of your own home, Sa hotel siya. Sa hotel nasa sila. hotel. But I won't bring my phone too kasi nandito ako sa hotel and Ikaw nobody lang. knows where my location is. But still. Ako lagi ko dala phone ko. Ako din. Yeah. Kasi Totoo. naiaalala ko yun sa mga palabas. Yun, napupunta ka sa ibang lugar. Dimension. Yun, hawakan mo yung salamin, mamaya nasa basement ka na. Yeah. Yeah. Anong gagawin ng cellphone mo Palabas yun? kung wala namang... Yeah, I think. Yung, yung na-trap siya sa closet niya. Yeah. Tapos nasa iba na siyang kwarto, tapos nakikita niya yung mga tao, pero di siya nakikita. Yeah. Hi, always bring your phone. Pero Bella, eh, paano kung wala namang anong i-help ng signal phone dun? nun sa'yo? ha? Anong Hindi ko i-help? alam. Yeah. Kung nasa ibang dimension ka na, paano makakatulog yung Bella, cellphone mo ilan ba- doon? TikTok nga. Si Bella, nakalaki na sa closet, tapos nakikita niya tayo nag-uusap. Sumisigaw, saklo na! Hindi na siya naririnig. Bakit? At least yung fear mo mawawala, may cellphone ko eh. Eh, wala namang signal. Bakit laging ganito yung election sa atin sa Pinas, no? Yeah. Like, I mean, hindi lang siguro sa Pinas, pero laging nadadama yung mga family members pag... Eh kasi damay din naman sila pag nangurakot na yung At Yung saka, ano. Sige, yeah. ikaw I na. was just gonna say, like, kapag gano'n na yung competition, you try to hit them where it hurts. Yeah. Because who cares? Like, at the end of the day, ang pakialam nila is yung family nila. Ano mas importante sa'yo? Manalo sa election or yung pamilya mo na papatayin ko Yeah. kapag hindi ako nanalo? Oo. Yan. Diba? Tama naman. Weakest link talaga lagi ang titirahin mo. Kaya laging threat, di ba, is yung anak mo. Actually, like, now that we're talking about it, since yung family niyo is part ng election, has there ever been a point na, like, kayo nagkaroon ng mga ganitong threats or anything? Like, hindi ba kayo natatakot or anything? Never ako natakot. I don't think so. Yeah. Yeah. Tsaka hindi naman malaki yung lugar namin. Yeah. It's just a small town, girl. Yes. Yeah. Just a So small hindi town, girl. nagkaroon ng mga death threats na kayo Meron, Meron, pero sa kanila. Tsaka honestly, hindi naman kasi kami direct. Yeah. Wait, so sino ba yung nagde-death threats? Yung kalaban? Or Yeah. yung... No. oh. They try to say it's not the kalaban, but then they have someone, threatening them. Pero kasi kami, hindi naman kami family. Kung Like direct. meron lang silang, dun sa ano namin sa family namin, kung meron silang Threaten niya. it's yung asawa lang. Yeah. O yung pinaka-closest. Yeah, and Yeah. I mean, they don't have kids. Oh, right. Kumbaga extended family na Yes, kayo. Extended exactly. family na kami, so, may pa wala kami kilala sa amin. Pero sometimes we fear for them. Yeah. Kapag may Oh, mga okay. ganon. Kasi, And sometimes, pagka may mga yung parada, oh yeah. we don't stay sa same truck kung saan sila. Kasi baka barilin Kasi yun. magbari lang, dami Yeah. pa kami. Yeah. Yeah. Ano yung best and worst experiences nyo being part of a political family? Best? Yung lagi kang priority sa handaan. Lagi ka invited. like kang may, Yeah. yung lamesa mo nandun sa aircon May area. leche plan ka. Sino pa ano? Tapos yung lechon nasa lamesa Ay, nyo. uncle namin. Hindi, yung family kasi yung mga Matienzo. Sa town namin, lahat sila. Yeah, Oh. madami. Like, madami talaga. Sila talaga yung parang founder. Hindi naman founder. Actually, founder isa. Pioneer nung... Sa dalawang town. Yeah. Pero yung uncle namin na currently ay mayor, hindi naman siya namin kadugo. But if you're nandun sa political family, para na siyang Damay-damay. kakampihan na sila. Yeah.
Parang Yeah. like that. So ano naman yung worst experience mo, Bella? Being part of a political family. Meron yung sa school na pag lumabas yung baho ng isang political ng family, meron bang mga ganun? Worst. Actually, mabait kasi ako. Like, mabait kasi hindi naman, Hindi hindi kayo naman kami nepo baby. Yeah, hindi. Hindi kami nepo baby. So, they like me. Alam mo, I think ang worst lang is yung mga Worst bashers. or- Yung Oh. narinig Yes. mo yung bashers. Tapos, hindi ko pwedeng pumatol sa bashers. I know yun talaga yun. So yung nakakainis, hindi ka ayaw makapatol. nila. Like, ayaw lalo ng uncle namin na papatol kami sa bashers. Yeah. Ang sarap kaya I know. So, sige, keyboard kayo sa school dati. Hindi, not really. Like, sikat kami sa school because yung parang decades ng family namin Doon nag-aral. went to the same school. And Pero it's the not- same teachers. It's the same teachers, but Oh. not, Not because of your yeah. connection. Yeah. Pero sa town, Wala namang... Ewan ko, like for me, yung pinaka-painful was yung last election na nandito na tayo sa Canada. Tapos, binabash Oh, si yeah. yung uncle namin, pero ang tinitira is yung departed auntie namin. So, Yeah. alam mo yung talagang grabe personal yung... sila masyado. Sobrang personal Nerve mo sila talaga, alam na nila kung mag-atake. saan Yeah. ano, Like again, try to hit them where it hurts, but then isipin mo, hindi lang kasi yung mismong political identity yung hinahurt mo rin yung family nung Yeah. sinasabihan mo. And besides, she's gone. Yeah, and bakit Yeah. dinadamay pa siya sa I think conversation? You remember you're that? right. You Yeah. know, the worst one was that yung, opposition ba yung tawag sa kalaban? Opposition. Political. Oppression. Ay, yung Operation. kalaban na lang. Yung sinabi niya sa mic in front of everyone na, oh, they're saying I'm old, I'm gonna die. They're saying na parang, sinabi ng kabilang partido, mamatin ako, tinan mo kung sino namatay. Oh Diba? my God, that's too much. Diba? That's too parang much. you're so mean. And I know, nagsama ng labas ng loob. Naglabas ng sama ng loob. Sabi nila before, oh, karma niya yan. But why? Karma for Yeah, what? Yeah. nakakagigil. Diba? Like, masyado kasi sa town namin, hindi mainit yung laban, but it's very Personal. personal. Ano yung tawag? Namamartido. Yan, yung sa Batangas Yeah. is namamartido. So, kahit anong mangyari, dito ako sa partido to. So even after the elections, talagang meron Yeah. kayong rivalry pa rin. Yeah, Kasi, ganun talaga. it's Hindi siya weird. kasi nawawala. personal yung tira mo dun eh. Di Yeah. obviously after Yeah. even after nun, no, there's no way we're talking kasi ganun yung ginawa sa inyo. Yeah, and you kind of, you harbor ill feelings Yes. towards people you've never even met. Yeah. Makikita mo lang yung pangalan nila, ang sama nung sinabi nila. Yeah. Tapos alam mo yung sasama yung loob mo kasi, pero the worst part is, I don't even know, Know you. you. Like, Yeah. hindi kita kilala, tapos kung ano-ano sinasabi mo. Totoo yan. And I Weird. think kasi kung alam mo yung intentions talaga nung politician mo na family member and you know it's so pure, it's so good. Yeah. Oo. Tapos pag sasabihin nila, Ganon. just because namamartido sila, you know, it's Sisiraan lang nila kayo. sisiraan Yeah. nila. Pero kitang-kita naman nila. Kung ano yung Kutsa, ang work ganda na. Progress. Grabe yung progress sa sisiraan nila. Parang, you know, for me, I don't like that. Yeah. So ang hirap din pala talagang maging maging parte ka ng politika sa atin, eh, no? Yeah. Pero hindi kami nepo babies. Yeah. Hello, wala na nga kaming Kung, pambili. kung nepo baby kayo, ba't nandito kayo nagtatrabaho? Exactly. Diba? Ay. Ba't kayo, hindi po sila magpa-podcast dito kung sila kumikita na ng totoo lang po. kung may pera na silang malaki, sa totoo Sa lang. totoo lang, nasa Mexico kami ngayon. Kung may... Totoo naman yun. Ikaw ba may political family ka? Wala. Partido? Kaya nga hindi ko, like, quiet lang ako dito kasi hindi ko alam. Wala akong experience. Let's talk about the confession. Grabe, 17 lang siya nung nangyari yun. Sobrang traumatic. So, Yeah. what would you guys do if you were 17 tas nangyari sa inyo yun? Sasakin ko din yun. Ako din. Like, right off the bat. Yeah. Yeah. I'm so sorry, pero sasaksakin talaga kita. Yeah, but like, not to the point na papatayin mo. But you can I say guess that kasi though. nandun ka na eh. Yeah, and you don't... Gigigil ka na. You're dying too. And you wouldn't know if mapatay mo na siya. I Sinaksak think. mo na sa leeg, be. Yeah, but Isa then... pang saksak. But then I think yung feelings mo Yung na blackout ka na siguro, no? na hinampas-hampas ka na tapos Yeah, may saksak ka sinaksak na sa rin. likod, It's yeah. like may fear na siguro sa kanya na oh my God, like baka mamaya makabangon pa to, patayin pa ako. either Alam mo yun? either me or him na lang yun. Yeah. Yeah. Or I it's guess you also don't know when you're again on that that was situation. your space and they Yeah. violated it. Yeah. Yeah, That that's alone. true. True. Pero ang wise niya daw, at 17, she even thought about, okay, magsiset up ako ng something just in case na para may mag-indicate Yeah. na kung may mag-try pumasok. Kasi kung 17 ako noon, mag-hotel ako, staycation ako dito. Nasa swimming pool ako. patay na kagad ako. Yeah. Actually, yeah.
I guess you build up some sort of defense kapag alam mong yung threat is real sa family mo. Yeah. So, parang paranoid ka na rin, you know? Ba't siya walang dalang kutsilyo? Kung ako may dalang kutsilyo. Tsaka bakit siya mag-isa sa hotel do? Malayo sa Nasa nanay. buffet yung nanay niya. Kaya talaga pag mayayaman, magkakahiwalay ng hotel room. Never Buti na lang di tayo mayaman. Never namin experience. 5 tayo lagi sa hotel na aparapat lang. Mahirapan yung papatay. Ang hirap naman ang binigay ni boss. Ang daming papatayin dito. Sabi, isa lang eh. Tapos 5 yung kasama eh. Yung 2 lang nagbayad pero 5 kayo doon. 6 pa nga minsan eh. 2 sa couch. Like, sobrang mature niya kasi it seemed like alam niya na yung dapat niyang gawin to protect herself. Yeah. Yeah. Diba? Like, just imagine yung paano niya naisip na uhubarin ko yung damit ko, i-roll ko. For me, hindi ko gusto yung ginawa niyang yun. Ay, ano ba? Oh, pag ikaw For yun. me, I would cover myself. Yeah. Shampoo Bakit ibabato ko. Bakit babato yung damit ko? Bakit ka naghubad? Yeah, kasi Baka alam yun yung mo, tumakbo sa isip niya that time. Yeah, alam mo, di ba sinasabi nila lagi na ang human instinct is always lean towards survival? yeah. Diba? Yeah. Kaya yung mga yung sinasabi nila pag nagpakamatay yung isang tao is, sorry kung trigger, but if nagpakamatay yung isang tao, it's really the end of their rope. Like talagang wala na. Kasi Yeah. kapag halimbawa ikaw, pag sinakal ka, ang una mong instinct is, oh my God. Yeah. Yeah. Diba? Mag-resist. So talagang laging survival. So maybe yun yung difference. Or maybe, speaking of survival, baka naisip niya paano ko gamitin yung damit kung isakal sa akin. Maybe. Kaya niya, I mean, hindi ko rin alam kasi bakit nga naman maghuhubad ka. Tapos, I think it depends talaga sa mga tao kung paano yung Survival instinct. Yeah, survival Yeah. instincts mo. Kasi Pero ako, wala pang- kakapanood ko yan eh. Towel dun. sa tingin mo ba sasabihin niya na yun yung damit niya, ano kung may tawag? Yun nga, ang dami-dami namang stuff sa washroom na pwede mong i-roll up. Bakit yung I damit guess mo mahirap mag-isip when you're Yeah. under Yes. pressure. I think that's it. Yeah. Di ba? Yeah, magkaiba talaga. Baka sa isip niya, hindi yun yung okay lang sa kanya not to protect her body. Yeah, it's not the priority. It's, Yeah. To just live. Yeah. Yeah. Sensya na. Sa akin talaga priority. Unang-unang pangit ng katawan ko. Hey, ganun din yung dahilan ko if ever. Kakahiya. Pero, Pag yung... At 17, hindi naman siguro kasi 17. Bestie pangit! no, pero, paano kung like, una pa mo bang instinct yun, napapatay ka? What if like, they're there to rape you? Exactly. Tapos naghubad ka pa? Yeah. I mean, Kaya ganyan that's ako true. mag-isip eh. Diba? Hindi mo naman unang isipin na papatayin nila ako. Yeah. Yeah. Ako din. Takot Paano na kung takot ako sa kikidnapin ka, ganyan. nakahubad ka, lalabas ka nila doon. Wala nang makakita sa akin doon. Pero what if napatay ka ng hubad ka? Oh my God! Tapos nakita niya- kita sa balita yung Yun nga. stretch marks mo. Oh my God. Kaya nga hindi ko Double magets dead. yung ano niya na instinct niya na maghuhubad ako. Baka maganda yung katawan niya. Sana all. Ano bang una mong gagawin ba kung ikaw yung nandun sa kalagayan niya? Well, I don't know. Actually, like, kung ano man, like, yung sasabi nga niya, like, yung shampoo or whatever. Yeah. Diba? Or like, mag-ano ako sa wall. Yeah. Kasi feeling ko naman, may Beatbox. makakarinig naman yun sa kabila eh. Yeah. Alam niyo yung mga hotel ngayon na yung shampoo nakadikit na sa pader. Oh, yun. Medyo hindi helpful yun. Eh, alam mo, pag ako gano'n, gagawin ko, dun ako magstay sa shower, I would keep very quiet. Hawakan ko yung shower head para may... Wow, wow. Or yung, alam mo yung sa toilet, yung sa tank. Yeah. Pag tinanggal mo yung bottom mo sa Yeah, kasi hindi naman alam ng lalaki na nasa washroom. Kaya Yeah. parang, inano mo pa siya doon eh, Nilure mo pa siya. Yeah. Or baka alam niya kasi makikita niya yung ilaw eh. Pero nga, Yeah, but lock like- the door. Stay Yeah. there. You know, the longer na bago ka niya makita, baka may chance pa na may pumasok sa kwarto mo to help you. Kahit Yeah, kasi alam mo ba't yun. nag-ingay pa siya kaysa naman manahimik na lang siya doon? Eh siguro nga gusto niya lumaban. Kasi survival instinct niya lumaban eh. Eh, we'll never know. Tsaka nabuhay Yeah. naman siya. Kaya, nabuhay naman siya. I feel like kaya rin siya naging forensic psychologist. Kasi yun na daw yung trabaho niya ngayon eh. Because nitong nangyari sa kanya, don't you think? Like, para i-aralin yung psychology ng mga criminal, I think. That's so cool. Yeah. Naging forensic psychologist siya eh. Tapos, naano ko dun, yung humihingi ng awa, yung pinapatay niya. Kung kayo, pinapatay niyo na yun dun. Tas Yun sinabi nga, niya, hindi ka "Ma, ba mapapastop nun? oh fuck no. Hindi, Ako? feeling ko kasi talagang ano ka ni... Adrenaline. Yeah, tsaka nandun na yung ano na eh. Yeah. Like, it's either me or... Yeah. Eh, like, mingi ka ng awa, hindi ka nga naawa na Oh, sinugod yeah. mo ko sa Yeah. hotel ko. Pero I think... Magna-Netflix pa dapat ako eh. My God. Na talaga yun ng Yeah. pinapatay, mingi ka ng awa. And sometimes kasi napapag-utusan lang yan eh. Yeah. Nabayaran mo lang yan ng magkano lang.
Hindi ko alam kung magkano. Asensya na. But then, di ba siya naawa na humihingi ng saklolo yung tao na pating nanay niya, tinawag na niya? Yeah. Kaya nga, pero kasi nga, ang sa isip mo kasi, hanggat hindi ka dehado, you have to get the job done. Yeah. Diba? Hanggat hindi ka nasasaksak, Oo. hindi ka magre-retreat eh. Yeah. 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 Totoo. Pinatay niya talaga. Sinaksak niya sa leeg, sa dibdib, sa ulo. Yeah. Siya nga sa shoulder lang sinaksak eh. Dapat sa Ba't legs nyo pinaprotektahan lang. mo yung criminal? I don't Like, know. bro, I don't know. Parang, Umamin ka. But then that's like maybe sa shoulder lang siya nasaksak, but then what could have Saan happened papunta yun? after? Inuntog na nga siya sa inodoro. Yeah. Tapos Yeah. inuntog, ano pala, tinulak siya, humampas yung mukha niya sa inodoro, tapos inuntog sa may doorknob. Yeah. Ano nang kasunod no kung hindi niya nahatak yung paa? Yeah. Yeah. Basta If you think always, about it. sa ganyan, unahin nyo ang kanilang legs, paa. Kung ayaw nyo makapatay, gusto nyo lang makaget away. Or ethics. Yeah. Seriously. Totoo yun. Actually, pwede din yun. Groin. Yeah. Kasi buti na lang din siguro nahatak niya yung paa. Buti nga naisip niya yun eh. 'Di ba? Yeah. Kasi basa na rin yung sahig kaya napaupo na siya sa sahig. Yeah. Kaya ano, 'di ba? Naisip ko nga paano nila nilinisan yung banyo after nun dahil obviously punong-puno ng dugo yun. Yeah. Yeah. In-investigate yun ng maayos, I think. Kasi Kinda dami traumatic. nagko-comment sa TikTok na hindi daw napabalita yun. yun nga. Baka kinover up na nung dahil Congress, like tumatakbong kasi congressman. pag ganun kasi pwede mo naman talagang hindi kasi self-defense naman, it's not like it's a crime. Na Pero crime. kung malaki yung pangalan nung congressman, tapos nangyari yun, like, oh yeah, bakit hindi na malalaman balita, tas sa hotel pa nangyari. Yeah, totoo. Diba? So public. Yeah. Kasi let's just say ikaw yun, di ba? Let's say 17 ka, ikaw yung bata doon, kakatapos lang nun. Baka after mong patayin yun, ang unang instinct mo, tumakbo para humingi ng tulong eh. Yeah. Di ba? So, yung mga, yung footsteps mo nun, duguan. Yeah, that's true. Pati ikaw, duguan. Kasi Yeah. may dugo Yeah. ka eh. So, paanong, not unless nagstay siya doon, tumawag siya ng tulong and then may dumating na, saklolo. Yeah, totoo Yeah. yan. Actually. No, di ba? So, if you think about it, actually, how would you guys feel after killing someone kung gano'n yun, kung sa inyo nangyari yun? After yung saksakin sa leeg, sa ulo, sa pisngi, tsaka sa dibdib. I'd still At feel bad. At 17. Yeah. Like it Totoo stays That's with you, I'm yeah, sure. that's traumatizing Yeah. talaga. Yeah, sabi nga nila kahit naman self-defense or whatever, at alam mo talaga na if hindi siyang namatay, ikaw ang mamatay, Yeah. you'd still feel guilty. Yeah. Kasi you took a life, you took someone's life. And it will sit with you talaga forever. Something bad na may mangyari sa'yo, isipin mo, oh, karma ba to nang ginawa ko before? Lagi mo siyang babalikan. It would always Yeah. stay. It would Yeah. always haunt you. Yeah, kaya sometimes kailangan talaga ng professional help Yeah. ng mga ganun. If anything, siya pa nga yung dehado dun eh. Kasi she wasn't doing anything. Tapos at the end of the day, siya pa na yung nakapatay. Siya pa yung dala niya pa sa konsensya niya forever. Yeah. Whereas, wala naman siyang balak. Yeah. She didn't want it. Yeah, she never Yeah. wanted to kill Yeah. anybody. Liligo lang sana. Hindi ako naliligo masyado. Kaya mabilis ka maligo, no? 5 seconds. Wait, 5 minutes? 5 seconds? 5 minutes? Since when? Kasama na toothbrush tsaka bihis. Naka-lotion na rin yun. O ngayon, Tsaka hair dryer. na-justify mo na kung ba't hindi ka masyado naliligo. Ba't hindi ka masyado nagtututbrush? Anong reason yun? Wala, sira yung sink. Sira yung sink. Walang toothpaste. Ang galing, no? Ang bilis mo maligo. Na-amaze talaga ako nun. Kutang ina, tapos na siya. Nakatayo pa nga siya nun. Yeah, but lagi naman ako mabango. Actually, in fairness, oo nga. Bakit mo ako ginaganyan? Ikaw mabaho ka. Ako palang mukha mo, kailan ako Hindi ka naging mabaho naliligo. ever. Ha? Ano, buong weekend ka nagsistay, hindi ka naliligo. Kala mo di ko napapansin. Bakit naligo ka? Kagabi. Naligo ka lang kasi nagluto ka eh. Kung di ka nagluto, pareho lang tayo. Mga walang yan naman kayo. Minsan kasi pag deo, parang ang hirap Diba? maligo. Lagi na nga ako naliligo, araw-araw na. Okay lang naman yun kung day off mo. Tsaka wala ka naman sa Pinas na Yeah. malalagkit ka. Kung dito ka naman na... Kung wala ka hindi naman ka na- ginawa, nakahilata ka lang Okay, sa justify niya pa hindi paliligo nakakadiri. Naliligo ka everyday? Yes! Kaya ito lang ang ginagawa? Yeah, naliligo ko every night because I don't like going to bed dirty. Yeah, so but what lang if you dun. stay in your Tigilan bed mo the nga whole ako. day? So, pag natulog ako sa couch, ibig sabihin hindi ako naligo. Yak, so yung dumi mo, dun mo sa couch niya. Sa kama ko. Pati. Grabe ka naman, Bella. Okay, so let's do our takeaway. So, unahan nyo. Kayo na mauna. Kayo ito yung mga family part ng politics eh. Political Wala, family. anong klaseng takeaway ba dito? Kayo, I whatever. don't know. I feel like sa akin 2 parts. First of all,
kind of, I feel bad for the girl who went through it. Kasi nga, like what I said earlier, sobrang dehado mo. Like, ikaw na nga yung na-attack. Ikaw pa yung magdadala Madi-judge nito din. forever. Yeah. And yeah, true. Like, Totoo it's yun. so sad, and I hope na ma-resolve mo yan on your, like, with professional help, of course, and support of your family and friends. Tapos, my second one, I guess, would be dun sa mga people na nagko-comment, like sa politics, we all know it's dirty, but then again, why are we so okay to hurt people online specifically nang wala namang ginagawa sa inyo directly? You know, like, why do we attack other people's families dahil lang sa election? That's so baba. I mean, that's public service. Bakit tayo nag-aagawan? Exactly. And if like yung kandidatong gusto nilang manalo wins, it's not like they're directly Yeah. affected by that win. Exactly. Because it's power. Yeah. They're fighting for power. Yeah, but then I Yeah. get yung mga kandidato, but then if you think about it, yung mga sumusuporta, Yeah. why do you have to bring people down na hindi mo naman kilala just to, you don't, okay, if yung kandidato mo is really all that they are, like they're really good, you don't have to put anyone down. That's true. It's gonna show. Exactly. Pero parang feeling ko kasi parang that's just like human nature. Katulad yung mga love team. Pagka Yeah. nag-break yung love team, tas nagkaroon ng isang jowa, like, dinadown nila yung kabila. Ayun na nga eh. So like, why are we doing Why? that? Is the Yeah, question. that's the point. Why are Yun we yung point hurting niya eh. people for people we don't even, that I doesn't even know. affect our lives? Totoo yan. Yeah, galit na. Maganda yung point na yun ni Bestie. I know. Okay, that's all for me. Ikaw Thank muna, you. lalas na. I don't know, like, this story is not sitting right with me. Maybe because I don't, You're not into like killing people. yeah. Huh? You're not into killing people. No, like, I feel like, kasi, well, first of all, I don't know what it feels like to be part of like a, like, Dynasty. like, yes, like, like, and also, parang, I don't know, like, feeling ko parang she didn't really need to kill the guy. Parang that was, overkill sa akin, for me. Maybe. Okay. That's fair. So, yun. But, for the girl, So let's say, nung sinaksak mo siya, Yeah. sabihin siya sa'yo nang maawa ka sa akin, titigil mo na. no, kasi like, if that's the case, like, ang sa akin lang, I just wanna get out of that space. Okay. Like, so, pagka after ko saksakin, nakahiga na siya, I'll just run na lang. Okay. Instead of like, Talagang making sure Yeah. na patay talaga Yeah. siya. Yeah. so yun, I don't know. That's just me. Yeah. So, but for the girl, like, you still have trauma din kasi like, that is traumatizing na nangyari sa'yo. So, like, good na, you're in Madrid na, you have your own family and everything. So, just, I guess, seek professional help para hindi mo mapasa yung trauma mo to your kids. Yeah. So, yeah. Did she actually help her own self? Because she's a psychologist too. I think it's different. Yeah, I It's don't hard think- to, self, parang Yeah. kailangan mo din talaga ng help. I don't know. Okay, that's it. True. I agree with you both. Like talagang kailangan niya kasing ma-overcome yung kung ano man yun. Kasi kahit naman nakawala siya dun sa pagpatay na yun, like something, I don't know sa English. Something apart. Part of her. Apart her, Part of her. Ano yung sasabihin mo? meron siyang part sa buhay niya. Part of Kumbaga, herself, a part of herself. Is talagang naiwan nung gabing yun eh. Yeah. Yung unang-una yung kanyang innocence. Yeah. Yes. You tama. know, and it's really hard na to live your life kahit pa malayo ka na sa ganito, wala ka na sa Philippines, it's very hard to live with the guilt. Yeah. So, kailangan niya talaga ng help, like what you said, professional help. And I think she did. Because I don't think makaka-survive siya Without. the help that Yeah. she needed. That's true. That's Yeah. true. And also dun sa point mo kanina about sa mga bashers or whatever. Like, if ang goal nyo talaga is mapabuti yung lugar nyo or whatever, why do you have to side? Na super side na side ka dito sa taong to. When, Baka nababayaran na din kasi yung mga yun. Kaya Naabutan, ginagawa nila. naabutan. Totoo yan. Tsaka alam mo, I think kasi we think of public servants as very high sa Philippines. Like oh royals. shit, artista. I know. You know, like Yeah. isang picture, oh, he's so nice to me. Inakbayan niya ako. Pumunta siya sa birthday ko. Yeah. It's like something, wow, nagpunta siya sa birthday ko. Sobrang down to earth niya. Why No. wouldn't he be down to earth? He's Yeah. from He's the your earth. employee. Yeah, this is a democratic country.
It's Tama, taxpayers' money. Yeah. he is your employee kasi They binabayaran mo work siya. for you. Yeah. Yeah, ganun lang. Paglinisin ko nga ng toilet yung mga politiko. Yes. I'm You work for me. stress ako, di ba? Yeah. Yun, ayoko lang kasi ng ganun. Like, kahit pa kami is very lumaki sa mga politician or whatever, we only vote. May ginawa tayo dati. Tanda mo dati. Hindi natin binoto. Kasi alam natin na Oh, hindi yeah. kasi hindi po kami bumuboto nang alam namin na hindi makaka-help sa aming community. Also, like, hindi talaga kayo nag-register to vote. No, we vote, pero minsan kasi binibigay nila sa'yo, ito yung vote straight, kumbaga. Yeah, there's a list. Buong Yeah, ano. pero kami personally, we'll tell you sure, we'll vote straight, pero pagdating doon, no. Kung di kita kilala, we won't. you will Yeah. not get my vote. Tama naman yun. And I think that's how it should be for Yep, everyone. it should. Yeah, and kung gusto niyo talaga kasi ng change sa inyong mga communities and everything, huwag tayo magpadala sa 500 pesos. Yeah. 10,000 pesos baka pa. Joke lang. No, like, huwag tayo magpadala kasi alam mo, it really takes a long time para maging okay yung community. Eventually, yung 500 mo kung di mo tinanggap at bumoto ka ng tama, eventually, hindi mo na kailangan manghingi ng 500 pesos Correct. na yan. Kasi, Love that. Pwede ko iboto to si Bella eh. vote straight. Yun lang. Gusto ko maging politika to si Bella. Magaling. Would you run? Would you go back home and then run? For politics, yes. Run sa jogging. Treadmill. Hindi. Sensya na. Really? You're gonna you Like, want... she has the personality. I can, like, yung, Yeah. Do you really think you can change a community? Well, our community is very small. I really think it's... And kung makita mo ngayon ba ang aming community, it's... Like, progress is so Real. real. Dati, Frank's Burger lang ang meron kami. At pag Sarado palagi. Pag nag-lunch break ang tindera, wala kaming mabibili. But now, we have everything. Yeah. pagtatawagan mo si Bella yung call sign, Sak Lola! Yeah, basta yun. Napakaganda po na sinabi ng mga co-host ko. Actually, wala na akong masabi dahil kinuha na nilang lahat. So, ang masabi ko lang po is protect yourself at all times, parang sa boxing. Tapos, hindi po tamang pumatay, totoo yun. Pero kung talagang survival na at it's, like, yun na talaga, wala ka nang magagawa eh. So, just do what you think will, like, parang masasave yung buhay mo. And sabi nga ni Charles Darwin, natural selection. So, kung napatay mo yun, that's by Charles Darwin. Natural selection. So, yun lang. Unless, hindi ko siya papatayin kung makasigaw at may makarinig sa Shek Lolo ko. Kung may pag nagawa ko yun, then by all means, it'll be good. And kay Sender, believe ako sa courage mo. Yeah. I don't think at 17, tas lalaki pa ako, hindi ko alam kung kaya kong gawin yung ginawa mo. But, yun nga, sana mag-heal ka sa trauma mo, and that's very, very crazy for such an age. Tulad nga nasabi ni Bella, nawala yung innocence mo, your youth, everything. Kasi from that point on, so probably iniisip mo na yun, yung araw na yun, and part of you died that night. Yep. So, yun lang. So, sana po maging maayos na tayo sa Pilipinas itong sa mga eleksyon. Yung isang araw lang, merong binaril ng bazooka sa Mindanao, yung Ampatuan ba yun? Binaril ng bazooka yung van. Oh my God. Hindi niyo ba napanood yun? Hindi pa kami nanonood. Yeah, so binaril ng bazooka yung mayor ng si Ampatuan. Then, pero Patuan? yung sa Maguindanao, remember? So merong yun, binaril ng bazooka pero hindi naman sumabog yung sasakyan niya kasi armored yata. But it's crazy sa Philippines, and sana let's all be kind to others. Hindi naman, it doesn't cost you anything to be kind. Yeah. Yun lang. Yes, So, any last word, ladies? No, that's it. All right, it's pizza time for us. So, thank you guys for tuning in into this episode. This is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Pat. It's your girl, Vanessa. Peace.